Gusto mo bang mag-abroad pero hindi mo alam kung paano magsimula? Hindi mo alam kung saan ka magtatrabaho. Dito ka ba sa Singapore, sa Taiwan, sa Japan, Hong Kong, Dubai, or maybe Australia or Canada, or etc. Marami pang iba. In this vlog, ituturo ko sa inyo ang step by step paanong maging OFW. Kahit anong bansa pa ang tinatarget nyong puntahan. Kung hindi nyo pa po ako kilala, my name is Farah at 17 years na po akong OFW. Nagsimula din po ako ng hindi ko alam ang proseso, pero dahil sa tiyaga, sa diskarte at sa mga tamang impormasyon, naging maayos naman po ang lahat. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano din kayo makakapag-work ng ligtas, legal at may direksyon. Panoorin niyo po ang vlog na ito hanggang dulo, baka ito na po ang simula ng inyong pangarap na maging OFW. Si-share ko po sa inyo yung 7 steps. Paano po kayo magiging OFW? Step 1, kilalanin mo yung sarili mo. Alamin mo ano yung skills mo. Ano yung goals mo. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung work na kaya ko? May experience ka ba sa work na yon? May certificates ka ba? Actually, hindi mo kailangan maging super galing. Ako, hindi naman ako super galing eh. So, hindi natin kailangan maging super galing. Ang kailangan natin ay maging handa. Kasi sa abroad, lalo na kung professional yung job na kukunin mo, engineer, IT professional, nurse, or whatever, labanan din po ng certificates, hindi lang ng experience. Kailangan may mga additional certificates ka. Aside dun sa diploma mo na nag-graduate ka ng bachelor's degree, makakatulong if aside sa experience, may mga certificates ka rin in addition to that. Kasi talagang it helps na kung yung work na papasukin mo is may experience ka, graduate ka ng bachelor degree, at meron ka pang mga additional certificates that enhance your skills. Para naman dun sa mga DH, domestic helper, usually, syempre ang hinahanap ng employer is experience. May experience ka bilang kasambahay. May experience ka bang mag-alaga ng bata? Marunong ka bang mag-alaga ng bata? Or marunong ka bang magluto, maglaba, mamlansya, at kung ano-ano pang gawaing bahay? Importanteng tanungin mo yung sarili mo. Anong klaseng work yung gusto mo? Kasi importanteng gusto mo yung a-applyan mo para magtagal ka. So ask yourself, gusto mo bang maging office work? Gusto mo bang factory worker? O maybe gusto mong nasa healthcare industry? Or domestic helper ba? Once clear sa'yo yung gusto mo at ano yung ginugol mong trabaho, dyan ka magsisimulang magplano. After mong makapag-decide kung ano yung target o ano yung goal mong trabaho, so pupunta na tayo ngayon sa step 2. Based dun sa goal mong trabaho, pipiliin mo naman ngayon yung bansang swak dun sa experience mo, swak dun sa trabahong hinahanap mo. Kasi every country, iba-iba din yung hinahanap nila na talents, na foreign talents. Iba-iba yung culture, iba-iba yung sweldo, iba-iba yung weather, and etc. Ngayon, 2025 na. So, iba na rin yung uso kasi dati ang uso Taiwan. Tapos, nung time ko na nag-OFW ako, ang uso nun was Dubai. Pero ako, I was so lucky kasi I've heard about EPEC sa Singapore before. That's long time ago. And I researched about it. And sabi ko, why not? I-try ko mag-apply. So, yung EPEC, it was an offer from Singapore government to invite foreign talent na magstay ng 12 months sa Singapore and look for job. And I was so blessed na na-approve yung application ko. That's the reason bakit ako pumunta sa Singapore, because I have a long-term visa of 12 months. Sa ngayon po, in-stop na po ng Singapore ang EPEC kasi napakarami na pong foreigner dito. Step 3 na tayo. Step 3, maghanap ng trabaho. Since sure na kayo ano yung goal nyo, alam nyo na kung ano yung bansa na swak for that skills na meron ka, yung experience na meron ka. Ngayon, it's your time to find a work. Bawal po mag-shortcut, okay? Sa paghahanap ng trabaho, there's no such thing as shortcut. Dito po, maraming naloloko. When it's too good to be true,
malamang scam or 99.99% scam. Okay? Hindi ako nagjo-joke. It's not a joke. So, you have to be careful kasi marami talagang scammer. Kung plano mong mag-agency, siguraduhin mong legal yung agency. Paano mo i-check kung legal ba yung agency na gagamitin mo sa paghahanap ng trabaho abroad? So, there's one way to check it. You have to check sa DMW or POEA. Make sure yung agency is accredited nila. Pag hindi, mag-ingat-ingat po kayo, okay? Meron din po kasi naghahanap ng work direct na sa country. For example, Singapore or Hong Kong, or may agency po from that particular country. Kunwari, example lang ha, dito sa Singapore. Dito na kayo kumuha ng agency directly. Siguraduhin nyo lang po na legit yung agency. The one way to check is make sure meron kayong kaibigan, kamag-anak na gumamit na ng agency. So, recommendation ng someone na na-experience na yung service ng agency na yon. So, wag kayong basta-basta mag-trust dahil ang hirap talaga. So, maybe napapatanong kayo ngayon, paano kaya maghanap ng trabaho sa Singapore or sa Hong Kong or sa Canada? Saan kaya ako maghahanap? Or saan ako hanap ng agency? Masyado pong mahaba kasing napakahabang topic nito, ang broad, and I don't want to make this vlog long. I will do a separate vlog for that. I-share ko sa inyo lahat, guys. I will guide you through, so don't worry. So make sure nakasubscribe kayo sa vlog ko para notified kayo pag live na po yung vlog about it. Now we will move to step 4. Ang fourth step is ihanda ang requirements. So may mga basic pong requirements ang pagiging OFW. Aside sa basic, meron pang additional requirements na hihingin po ng agency or hihingin ng employer nyo. So pwede nyo na pong ihanda yung mga basic requirements. Ano po yung mga basic requirements? First, passport. Siguraduhin yung may passport kayo kasi hindi naman tayo makakalabas ng Pilipinas kung wala tayong passport. So yung passport dapat valid. At least 6 months pwede po kayong maka-abroad. Pero hindi ko po nire-recommend na 6 months lang yung passport nyo. Kasi usually po, pag in-apply po kayo ng working visa, yung validity is usually ipa-follow nila dun sa validity ng passport nyo. So kung 6 months na lang, paano yun? Baka 6 months na lang ibigay din nung pag-a-apply ng working visa nyo to a certain country. So just make sure na up to date ang ating passport. Another basic requirement, resume. So, ihanda nyo yung resume nyo. Kahit ngayon pa lang, ihanda nyo na, di ba? Make sure yung resume is clear, readable, at in English. Kailangan po naka-English yung resume nyo. And, syempre, pag may resume, naglagay kayo ng mga educational background experiences. Next will be certificates. So, make sure handa yung certificates nyo. Kung bachelor degree, then you have to have that diploma, high school diploma, or nag-aral kayo sa TESDA, may certificate. Then NC2, you have to have all that certificates. And not only that, kung meron kayong mga other training certificates na nakuha, na related sa ina-applyan yung trabaho, make sure na i-compile yung lahat yan dahil magagamit nyo yan. Nakalimutan ko palang sabihin TOR, kung college graduate ka, kailangan po yan PRC, and all those stuff na related sa experience nyo or sa educational background nyo. Next will be NBI clearance, photo. Usually yung photo na hinihingi 2x2. Photo is just very quick to do. Pwede na yan later na lang. Yung ID, at least meron kayo isang valid ID aside dun sa passport. Next will be birth certificate. Kailangan updated and from PSA. Diba? And last is other requirements na maaaring hingin ng agency or ng employer nyo. So, just do the basic one first, and ano man yung mga additional requirements, you can do it later. Importante, meron na kayo ng basic requirements that you can already prepare right now. Step 5, mag-attend ng PEOS or Pre-Employment Orientation Seminar. Importante po itong attenan nyo kahit wala pa po kayong work. Mandatory po ito at libre po ito.
Bago po magsimula ang inyong OFW journey, importante pong mag-attend nitong PEOS, okay? Mag-sign up po kayo, mag-register kayo sa website ng DMW kasi online lang po ito. Ituturo ko po yung step by step paano kayo magsa-sign up for this one. Meron po akong isi-share sa inyo sa description box below na link saan kayo mag-sign up or magre-register. Meron din akong isi-share sa inyo na pwede nyong i-download na PDF file. Nandoon po yung step by step 1, 2, 3 kung paano kayo magre-register for that training. Pag nag-attend po kayo nito, marami po kayo matututunan regarding sa pag-abroad. At malalaman nyo po yung mga dapat iwasan, ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Dito nyo rin malalaman yung mga legal processes, kaya importante na wag nyo pong i-skip ang step na ito. Step 6, eto na po yung may trabaho ka na, di ba? So, kailangan natin ng OEC at DMW processing. So kung may employer ka na, kailangan nating ipa-verify yung contract mo sa DMW at kumuha ng OEC. Kung wala kang OEC, hindi ka makakaalis ng bansa. Ang OEC stands for Overseas Employment Certificate. Ang purpose po nito is para maging legitimate yung pagiging OFW mo. Huwag nyo pong i-skip ito dahil it's your protection. At least alam mo, you go out of the country on a legal way. Ito na po ang last step natin, step 7, prepare mentally, emotionally, and financially. Ang pag-abroad, hindi lang skills ang kailangan dito or bachelor's TOR certificates, okay? Kailangan mo rin ng mindset, no? Mindset, matibay na kalooban, may pera ka, kasi hindi pwedeng pumunta ka ng abroad ng eto lang yung dala mo. 'Di ba? Ako katulad ko, pumunta ako ng walang work. I need enough money para mag-survive habang naghahanap ako ng work. Kung maswerte kayo na pupunta na kayo ng abroad, then pagdating nyo work right away, edi okay. Yung mga DH, 'di ba? Provided naman sila ng bahay, ng pagkain at kung ano pa yung mga needs nila. So yung mga professional na hindi expat, like ako, hindi naman ako expat. Yung expat po kasi, bale, hinire ka from Philippines, dinala ka to certain countries, minsan yung expat may package, may housing, may sasakyan, ganun, merong family package, merong ano pa, kung ano yung mga needs nila to moving to another country. For those professional na hindi expat, kailangan talaga natin na meron tayong pera para mag-survive sa rental, sa pagkain, sa transportation, at kung ano-ano pang needs natin, even toiletries, guys, shampoo and sabon pag naligo, toothpaste para hindi tayo mangamoy. Huwag po tayong mag-a-abroad kung hindi tayo prepared mentally, emotionally, financially. Huwag mag-a-abroad ng walang clear na goal. Importante pong klaro yung goal natin. At higit sa lahat, pagdating nyo sa abroad, nag-start na kayo mag-work, i-start nyo na ring iplano yung future nyo. Kasi hindi naman forever OFW. I'm very blessed. After 17 years, eto I'm still working. Na-approve pa rin yung Pasko ng government. So, tandaan nyo, uulitin ko, pag nag-abroad kayo, kailangan nyo talagang may lakas ng loob, tibay ng puso at disiplina. Malayo ka sa pamilya mo, ibang bansa, iba yung kultura, pero pag handa ka mentally, emotionally, and financially, kaya mo yan. So, don't be scared, focus lang sa goal, kakayanin mo yan. At ayan po ang general na step by step paano maging OFW. So kung may tanong ka regarding sa pagiging OFW or agency or scams or kahit ano pa man yan related sa pag-a-apply mo, i-comment mo yan sa baba at baka yan na yung mapili kong next topic natin. Kita-kits tayo ha sa next vlog. Isi-share ko sa inyo paano maghanap ng work abroad. So God bless sa pangarap mo at huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at i-share ito para makatulong pa tayo sa ibang kapwa natin Pilipino. Again, this is Farah, isang OFW para sa kapwa kong Filipino. I'll see you again on the next one.